Hello SSS members! It's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Gusto ko yung topic today, itong video na to guys. Basahin natin tong comment ni Ma'am Gina. Sabi niya, "Hi Ma'am, ang asawa ko po 65 years old na. Pero nagtatrabaho pa rin at kinakaltasan ng contributions. Hindi po nagre-retire at hindi pa nag-apply ng pensyon. Okay pa po ba? Hopefully, pag 66 na siya, magre-retire na po. Pakiliwanag po. Thank you." Alright, Ma'am Gina, thank you so much po sa napakagandang comment mo dahil ang ganda ng topic na to guys para sa ating mga SSS members na nagtatrabaho pa din, no? At hindi pa alam yung retirement age sa SSS. Ang sagot ko po dyan, Ma'am, ngayong nasa 65 years old na po yung asawa niyo, yes po, pwedeng-pwede na po siyang mag-apply ng pensyon kay SSS kahit pa nagtatrabaho pa siya. Walang maging problema doon dahil po pasok na po siya sa compulsory retirement. Bigyan ko lang kayo ng refreshment ha, i-refresh ko kayo doon sa retirement age natin with SSS. Ang retirement age natin with SSS ay 60 to 64 years old. Tinatawag po itong optional retirement. Dahil pipili ka lang dyan, gusto mo pa bang magtrabaho or magpe-pension ka with SSS? Dahil kapag nag-pension ka na at the age of 60 to 64, tas bumalik ka sa pagtatrabaho, ititigil po ni SSS ang iyong monthly pension. Okay, pagdating naman ng 65 years old, yun po ay tinatawag na pong compulsory retirement. Ibig pong sabihin, kahit nagtatrabaho ka pa, pero makaka-receive ka na rin ng monthly pension kay SSS na hindi na sususpend yan. Again, kapag 65 years old ka na, ikaw ay pasok na sa compulsory retirement. Nagtatrabaho ka man, pwede ka nang maging pensyonado ni SSS. Ngayon pa lang ma'am, sabihan mo na po si husband mo na mag-file na siya ng pension with SSS para ma-enjoy niya na po ang pagiging pensyonado niya habang siya ay nagtatrabaho pa din. May marireceive pa siyang salary sa company dahil nagtatrabaho pa siya. May matatanggap din siyang monthly pension with SSS bilang isang pensioner. At kapag nakapag-apply na po siya ma'am ng retirement pension with SSS, pwede na po siyang hindi bawasan ng SSS contributions, PhilHealth at pag-ibig ni company dahil pasok na po siya sa compulsory retirement. Dapat hindi na po siya binabawasan ng mga contributions sa kanyang sahod. Okay po? And then reminder ko lang po ha, i-discuss niyo po ito sa husband niyo. Kapag nag-file na siya ng monthly pension with SSS, meron po siyang option doon na mag 18 months advance pension. Ngayon, kapag kayong mag-asawa, advice ko lang naman, kapag kayong mag-asawa, meron kayong plan kung saan nyo gagamitin yung makukuha nyong 18 months advance pension. Kapag i-avail nyo yon, i-avail nyo siya. Kapag maganda yung plano nyo doon sa pera, especially na malapit nang mag-retire yan sa trabaho si husband mo. Diba? Para pag dumating yung time, titigil na siya sa pagtatrabaho, kahit nasa bahay lang kayo, meron pa rin kayong mapagkakakitaan mula doon sa 18 months advance pension na kinuha nyo sa SSS. Like for example, i-put up nyo ng negosyo. Diba? Pero kapag hindi nyo naisip na sa magandang paraan kung saan nyo gagamitin yung 18 months advance pension na makukuha nyo sa SSS, huwag nyo lang po i-avail yun. Dahil ang bilis lang po maubos ng pera. No? Mag-umpisa na lang kayo sa monthly pension agad. At kapag naging pensionado na yan siya ni SSS, imagine pagdating ng December, may marireceive siyang 13th month pension mula sa SSS, may marireceive din siyang 13th month pay mula sa kanyang company dahil siya ay nagtatrabaho pa. O diba? Another one, ma'am, kapag mayroon pa po kayong dependence pension. Ang dependence pension ay ang anak po na below 21 years old. Walang trabaho, hindi pa nag-aasawa. So, pasok po yan sila sa dependence pension. Ang makukuha po ng dependence pension ay 10% nung pension ni member. 10% ang pension ni husband mo. So, masasama po yun sa monthly pension na matatanggap niya mula sa SSS. Kaya ngayon pa lang mag-file na po siya ng pension sa SSS. Huwag niyo na pong hintayin na mag-66 siya or huwag niyo na pong hintayin kung kailan siya mag-retire sa trabaho. Dahil pasok po siya sa compulsory. Kahit nagtatrabaho pa yan siya, okay lang yon, wala pong problema yon. Magiging pensionado siya ni SSS. Alright po? And then, isingit ko na rin po ito, kahit SSS lang yung tinanong nyo,
Pagdating po sa Pag-ibig Fund, kung gusto niya na rin mag-file po ng retirement, pwede na rin po dahil pasok na siya sa compulsory retirement. So hindi rin magiging problema yan kahit nagtatrabaho pa siya. Pero kung yung plan nyo, tsaka na lang yung si Pag-ibig, pag mag-resign ka na, okay lang din naman yun. Wala namang problema doon. Okay? Tandaan nyo po ha, once na makapag-apply na po si husband nyo ng pensyon sa SSS, yung company niya po, hindi na po required para kaltasan pa siya ng mga contributions ng SSS for Pag-ibig. So, dapat, yung salary niya, wala ng deductions na ganon. Dahil nasa compulsory retirement age na po siya. Alright? Malinaw po ba yung explanation ko, guys? Sana malinaw po, no, at naintindihan nyo. So, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.